palang Senate Blue Ribbon hearing no isang araw. Oo. Pero parang naiba na po, Sen. Kayo po bilang miyembro ng Blue Ribbon, natapos na ba muna yung flood control issue? Hindi pa. Ang problema, sa aking palagay lang naman, Opo. mukhang hindi na malaman kung saan itutuloy. Paano ibig sabihin po? Aba, saan ba nila, Tinapos. paano ba nila tatapusin yun? Opo. Alam mo, ako tinapos ko na sa akin lang Kahapon kasi mayroong isang forum dyan sa Quezon City. Okay. Kung tawagin nila ay iCare, no? I care. Interdisciplinary Conference Opo. on Accountability, Reform, and Engagement. Okay. iCare, ano? So, isa ako sa panelist, ano? Ako, si Congressman Erice, si Ma'am Malutikian, andun din, si Professor Popoy Tivera, at saka yung isang parang din ng ng political science sa UP. Okay, opo. Yan, pinagtatalunan ng ang paano natin mapapanagot ang mga tao sa mga katiwalian, mga ganyan. Paano ang transparency, accountability. Doon ko nakita yung pagkakataon na ilabas ko na yung minority report ng Blue Ribbon Committee. Kasi wala pa akong nakikitang report at baka ako magtagal bago makapagpasya yung buong Blue Ribbon. Opo. Kung paano nila tatapusin ang napakaraming problema na nasasangkot dyan sa flood control. Ano? Mabuti naman, nung mabasa ng mga kasama ko sa minority, 6 sa 9 Okay. ang pumirma. Kasama na nga itong bisita natin ngayong hapon. 6 sa kabuuan po ng Senado, ng minority. Siyam ng minority. kami sa minority, di ba? Opo. So, 6 sa kanila, nakita nila siguro naman yung pinagsakitan natin. Okay sa kanila. Sumang-ayon sila. Ayun. Ngayon, nilabas ko doon sa Quezon City ngayon. Opo. Meron namang mga media doon. So makikita nila ngayon. Palagay ko, binabasa nila yung 103 pages na minority report. Ang dami rin pala. At doon, kinuwento namin, maring hindi pa kayo tapos kung ganyan, pero kahit sino pa yung tawagin ninyo at kung paano pa yung pagtatanong na gagawin ninyo, hindi na rin ako palagay ko ma-alter yung mga problema na na-establish natin, pati yung mga sistema na dapat na ayusin para maiwasan natin itong mga naging maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Okay, opo. Ngayon, palagay ko, kung interesado lang talaga ang media, kung hindi lang dededmahin ng mainstream media, Okay. marami silang mapapakinabang doon din. Doon makikita kung paano yung mga tinatawag na allocables. Opo. Paano yung mga tinatawag na unprogrammed funds. Yung kung paano nagagamit yung BICAM. Para ngayon lumobo yung original na mga ceilings na nandun sa NEP. At mula doon ay yung mga sari-saring proponents ay lilitaw na, makikipag-usap na kung kani-kanino sa mga opisyalis ng DPWH. Parang yung mga project ay kanilang matukoy, mapag-usapan kung paano nila gagawin ng mga projects na nauwi nga sa karumal-dumal na paglustay ng napakaraming pera ng ating bansa. Kasi dun sa isa sa nabanggit nyo dati, maugat natin at masolusunan ang problema. Dun ba sa recommendation na yon o report na yun ng minority, nasolusunan po yung sistema? Kung paano namin nakita yung mga tao, mga personalidad na binanggit ng mga resource persons namin, yung mga testigo na tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang doon sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Pero meron doon paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na hindi masyadong katanggap-tanggap ang pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Department of Justice. Alam naman ninyo, yung panahon na yun na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang tinatanong namin, dadali niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Kapag tinatanong mo naman, doon nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna ako, ano bang arrangement dito? Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Wala sinasabi rito kung isasama yung investigasyon ng pulis o investigasyon ng NBI. Hindi ba? Yes po. Ayun. So binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At
sang-ayon doon sa pagkakadinig namin, doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun, oho. At ano-ano yung mga panukalang batas na Aha. naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado Opo. para sa ganun ay hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun, oho. So, kasi pero ang ibig ko sabihin, sa part ito ng minority group, pwede ba itong i-adapt ba ito? Iba pa report ng majority? Nasa majority yun. Kung halimbawa Ayun, kukopyahin niya yun lang bahagi nun, o kaya maaaring sabihin niya, hindi ka panipaniwala yan. Ito yung gagawa kayo ng paniwalaan iba, nyo. no? O, bahala ang taong bayan ngayon na magdesisyon. Kasi mababasa niya eh. Oho. Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Oho. Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Ayun. At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nilang tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Opo. Magmula nung ito'y matigil, at pagkatapos buksan uli, at tinigil uli. Oho. Kahapon, iba na yung Iba na po, pinag-usapan. yung biyaya Sabi ng mo nga issue. kanina, napansin mo, umiba ng direksyon. Tuluyan na po talagang nag-iba. Pero doon po sa mga rekomendasyon, para hindi na maulit yung nangyari doon sa pagkasamantala ng pondo, may mababanggit ba kayo, Sen? Nangailan, meron kaming i-amend dapat yung Republic Act 3019. Na? Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol doon sa, kasi doon, yung meron sinasabi, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Pati yung batas tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. Opo. At tapos sabi namin, tanggalin na yung kako yung opisina kung tawagin ay River Basin Yung sa ang tawag DNR, doon, opo. na nando sa DNR na wala namang gamit. Opo. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of quitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Okay. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Opo. Nagkukomplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yun ay nagawa natin, pwedeng sila nang magdemanda. Okay. Halos 14 yun eh. Yung mga panukalang rekomendasyon. batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din po bang rekomendasyon ng mga kakasuhan? Meron, nakalagay din doon. Meron din. Possible naman na pwedeng ito ay makasuhan. Nakalatag din ano-ano yung kaso na po pwedeng kaharapin itong mga ito. Pati yung personalidad na maaaring makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Pero hindi namin natukoy talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi nga, Opo. kasi nga nung dumating si Exaltico, hindi naman makauwi. So ito ang layo nito, maitama lang yung sistema, Sen. Hanggang doon lang naman ang Blue Ribbon. tama, Kasi ang Blue Ribbon in aid of legislation. Di ba? Makagawa kami ng panukalang batas na makatutulong para sa ganun, yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga anomalyang mga projects, maiwasan at hindi na maulit. Ayun. So, dito ba, kasi gagawin pa itong batas, mahaba pang proseso. Meron ba itong kailangan na executive order na lang, utos na lang ng Pangulo ang pwedeng gawin siguro at hindi na daan sa batas, Sen, para mas mabilis lang na may tama yung sistema? Doon sa pag-abolish ng River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. So, dahil talagang wala naman ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa Buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Naglatag ka ng flood control, wala namang connection, hindi magkaka-connect. Paano dadaloy talaga yung... Di ba? Pag nasunod po itong mga rekomendasyon, Sen, hindi na mauulit yung ghost flood control projects? Sa totoo lang, kung yung mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order, Opo. isipin mo na lang, doon lamang doon sa quality assurance unit nila. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong anim na department orders na kapag sinunod lang nila, hindi magkakaroon ng ghost project. Kasi yung kalidad, merong tumututok, may nagmo-monitor eh. Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time eh. Ang totoo hindi, namamanipula. Kaya sabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yun. Ayun pala, no? Kung sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatagang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas.
Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. Aha. 60 billion yata yun. Billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng yung, PhilHealth. PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Opo. Malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang Oo. mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin na kung may pera Ayun. kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga eh, Pwede ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, Oo. di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. oo. Siyempre, Oo, hinugot tama. mo eh. Oo. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig ako mga bangkeron, sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala na mapala, pera yung no? Maharlika, Oo, lalo ako na. mapala, oh. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, Yeah. di ba? 2 beses mo kinunan eh. Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yun. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Opo. Mali yun. Yun. Eh, naitanong ko Bulong-bulong nga nga yung tungkol eh. sa Maharlika na yan eh. Opo. Eh, tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo in-invest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oo. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kino-compute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pang investment Hindi po. pa- hindi pa Kailangan interest. ito eh. kung doon niya kinita Kino-compute ko lamang, higi. kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Correct. Magkano yung sweldo nung CEO Ng mga opisyal, yes pa, lalaki na sweldo naman ngayon. Yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado doon? At kung balikan natin, yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yon, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa. fund yun eh. Yun ang tinatanong Yung isa ko eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Eh, nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong na tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo at kinakailangan pamangkin, di ba? Third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa. Pagkatapos, yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O di nalusutan na One at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga Yes. 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Apo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Oo. Hindi ako naniniwalang may papasa Makakalusot yan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako Parlamento? naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress Naipile na o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Nangyari?
Hindi na agenda sa Hindi committee. yata nakalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan ng makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, Walang yan. yata nag-hearing. Ganun Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal ha. nga. Yung anti-dynasty ko matagal na ito eh. 8 months na ako. Binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Bakit naman kako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh? Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Eh, sabi ko, ibang Ibang klase, no? klase. I-agenda niyo lang, pati si speaker pa. Guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko talagang walang mangyayari. Wala sigurong... Well, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sian Aimee eh. Wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na maamyenda ang Constitution. Yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. By law. Ibig sabihin, alimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Opo. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag tinanggal mo Habang walang yung batas, as may be oo. defined by law, period na yun. Ang magiging epekto ng provision na yun, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo Oho. yung constitutional order na yun. Tatanggalin mo lang. Oho. As may kasi pag sinabi mo As may be provided by as law. may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Patay Walang ka, mangyayari bata dyan. ka, patay ka pero, naman. Sen Aimee, Talagang problematic eh. Dalawang hearing nga lang eh. Galit na sa akin eh. Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker eh. Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. Seryoso daw Mismong po. majority floor leader eh. Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Postinity. Speaker po, Majority. At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman? Seryoso? Serious ba? Ang problema kasi- ako po nagsusulong. Opo. Pagtalikod. Kunwari lang yun. Yun nga, yung malaking problema, lahat ng tinapyas doon sa DPWH, sa foreign assisted, na malakihang project na inaasahan, pati yung mga metro railway, yung subway, para public transport, wala lahat yun, tinanggal lahat. Lahat binagsak ngayon, ang karamihan, pinakamalaki sa DepEd. Na eto nga, nagtatanong kaming lahat, ano ba plano dyan, kalaki-laking pera, and chronically inefficient ang DepEd sa paggagastos sa school building. 29 billion pa lamang di nila magastos, 80 pa kaya. Pag umangal sila, total nandiyan ka naman, ang gawin mong basihan yung allocation ng mga regions at saka yung mga districts. Kasi Opo. ako nakita ko, ni-review ko eh. Opo. Ang gawin mong basihan yung HGAB. HGAB 2022, 23, 24 hanggang 25. Makikita mo yung lopsided na allocation eh. Ayun, opo. Merong district, Opo. 11 billion. Oo. 8 billion, meron namang ano lang, 1 billion yung ano. Anong justification? Lalong-lalo na Oo, parehas opo, lang. opo. Pero yung malalaking yun yung mga 8 billion, 11 billion, nasa tuktok po ng bundok. Kaya nga,